Dumako naman tayo sa alcoholism. Ito ay tinatawag ding alcohol use disorder. Nangyayari ito kapag sa sobrang pag-inom ng alak ay nakadepende na ang katawan dito o ibig sabihin ay addict na sa alak. At dito, itinuturing na ng isang individual ang alak bilang pinakaimportanteng bagay sa kanyang buhay. Patuloy silang iinom kahit nagdudulot na ito ng mga hindi magandang pangyayari tulad ng pagkawala ng trabaho, pagkasira ng relasyon sa mga taong malapit sa kanila, at kahit na alam nilang nakakasama na sa kanila ang pag-inom ng alak, ay hindi pa rin nila kayang tigilan. May mga tao rin na hindi naman physically dependent sa alak. Ngunit kapag umiinom ay umaabot din sa punto na nagdudulot na ito ng problema. At ang tawag dito ay alcohol abuse. Ano nga ba ang mga risk factors ng alcoholism? Una ay kapag ikaw ay umiinom ng mahigit 15 drinks sa isang linggo kung ikaw ay lalaki, at mahigit sa 12 drinks naman kung ikaw ay babae. Kapag mahigit sa 5 drinks kada araw at least once a week ang iniinom mo, o kapag may magulang na mayroong alcohol use disorder. Kapag meron ding problema sa pag-iisip tulad ng depression, anxiety, o schizophrenia. Mataas din ang chance na magkaroon ng alcohol use disorder ang mga young adult na may peer pressure. O kaya ang mga may mahihinang loob o nakakaranas ng matinding stress sa pamilya o kultura. At kung may kamag-anak na mayroong alcohol use disorder. Ito naman ang mga sintomas ng may alcohol use disorder. Umiinom mag-isa, umiinom para malasing, nagiging bayolente at mabilis magalit kapag nasisita sa pag-inom, nagkakaroon ng poor hygiene, hindi na makapasok sa trabaho o school dahil sa pag-inom, hindi na makontrol ang pag-inom, gumagawa ng palusot para makainom, patuloy pa rin sa pag-inom sa kabila ng nadudulot na problema ng alak, pagkawalang gana sa ibang bagay dulot ng pag-inom. Maaari ding makaramdam ng alcohol cravings, withdrawal symptoms kapag hindi nakakainom tulad ng panginginig, pagduduwal, pagsusuka, at pagkalimot ng memorya. At pwede rin magkaroon ng ketoacidosis at cirrhosis. Paano ba ito magagamot? Iba-iba ang paraan para matreat ang alcohol use disorder. Pero iisa lang ang layunin nito, ang mapatigil ang isang individual sa pag-inom o ang tinatawag na abstinence. Una ay detoxification o pag-alis ng alcohol sa katawan. Sunod ay rehabilitation na magtuturo sa isang individual ng mga coping skills. Sunod ay counseling upang matugunan ang problemang emosyonal na maaaring